Yung mga hindi gumagalang sa batas, mga bossing, may kalalagyan ho yan, mga kababayan. Ngayon, nakita ho namin ito. Ano? Sabi dito, ayun, may pananagutan ang pagpapakalat ng fake news sa bagong Pilipinas. Ako ho, ngayon ko lang narinig yung pangalang Jun Abines eh. Ano? Sabi dito, Jun Abines nadakip at kinasuhan sa pagpapakalat ng fake news. Nung tinignan ko naman po, mga bossing, sa kabilang banda, ang nakita naman namin doon, kumbaga, hinalughog ba? Search warrant. Mga bossing, search warrant lang, kumbaga hinahanap o tinatanong o pinagpapaliwanag doon sa ipinost nila. Ano po ba yung pinost kasi, mga bossing? Naalala nyo yung si General Torre o yung kamukha ni General Torre o inedit nila yung isang tao na kamukha ni General Torre at pinalalabas nila na ano, na malubha ang may malubhang karamdaman yung tao. Oh, sanay na sanay itong mga to sa sa mga edit-edit. Ano sabi niya dito sa post? Isinugod daw sa ospital si General Torre, Nicolas Torre. Ano kaya sakit niya? Mukhang malala. Padalhan kaya siya ng bulaklak sa Malacanang o baka KOJC pa mauna para sa kanya at magpadala ng bulaklak. Alam niyo po, yung mga paggawa-gawa ng mga fake news na ganyan, delicates po yan. Ano po, may gobyerno ang Pilipinas ngayon. Sabi dito, arestado na si Jun Abines matapos ang pagsasagawa ng search warrant kaugnay sa pagpapakalat niya ng maling balita tungkol kay CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Mensahe naman ni Torre sa publiko, bagong Pilipinas na po. No? Wala na pong patayan. Pero kung salbahe ka, makukulong ka pa din. Yan mga boss, di ba? PNP are now seizing my home and my phone. Aba, kinuha ng PNP yung kanyang bahay? Hindi. Mataraki. Si Sonsa, alam ko, pinost niya din to eh. Di ba? Si Sonsa, alam ko, pinost niya din to eh. Shiner niya din to eh. Yung kay General Torre. Kasama siya doon sa nag-post eh. Kaya dapat maimbestigahan din si Dos por Dos eh. May mga magtatanong, may mga nagtatanong, Boss Mark, sino yung Dos por Dos na sinasabi mo? Si Sonsa. Sino pa ba? May iba pa bang Dos por Dos? Bakit po Dos por Dos? Dos ngipin sa taas, dos ngipin sa baba. Dos por Dos. Inayupak na yan. Nung kumalat yung balita na sinasabi na 1 milyon ang bayad kay Sonsa, ako po ang unang hindi makapaniwala, mga kababayan. Bakit po? Anak na tinapa. 1 milyon buwan-buwan. Hindi makapagpagawa ng 50,000 na pustiso, baba at itaas? Iyo ba? Yan din mo. Lahat ng mga nagpapakalat ng fake news, nako, pagpasensyaan nyo na, no? Wala nang mga patayan ngayon. Sabi nga po ni General Torre, wala nang mga kung ano-ano ngayon. Pero kapag salbahe ka, makukulong ka pa rin. Di ba? Hindi pwede yung ugaling barubal ngayon. Dapat ang mga ugali natin yung karapat-dapat na ugali. Hindi ho yung pakalat ng fake news. Siraan natin si Bongbong Marcos. Ganito gawin natin kay Bongbong Marcos. Gumawa tayo ng video na halos 1 taon bago lumabas. At pagmukhain natin na si Bongbong Marcos ay sumisinghot na ipinagbabawal na gamot. Di ba ganyan yung gawain po ng mga DDS? Magtataka ka din dito sa mga to eh. Bakit? Sasabihin, gusto na namin mapapagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto na namin bumaba si Bongbong Marcos. Dahil siya ay bangag. Ganun daw. Bangag daw ho. Pero yung ebidensya, isang taon pa bago na ilabas yung sinasabi nilang ebidensya na pinagtawanan din ho, mga kababayan. No?
tatanong ko, sabi dito, kasi iba yung nakita ko doon sa mismong balita eh. No, ang nakita ko doon sa mismong balita, mga bossing, eh, kumbaga, search warrant, no? Binigay ang search warrant. So, tapos yung mga gamit, kinuha para makita kung paano ba gumagawa ng fake news at kung ano-ano, no? Pero yung sinasabi dito ng balita na inaresto, hindi tayo 100% sure diyan. Pero yun nga, mukhang may kaso 'to. Mukhang makakasuhan 'to ng cyber libel or kung anumang libel, mga bossing. Iwasan natin 'yan, no? Ang mga gumagawa po at nagpapakalat ng fake news, mga boss, eh, para din pong mga bumabatak 'yan. Bakit? 'Di ba yung mga bumabatak mahilig pong mag-imahinasyon? Kung ano-ano po ang mga nakikita, mga kababayan. Parang mga din, mga gumagawa ng fake news. Kung ano-ano ang naiisip, ipapalabas sa social media para masiraan lang ang ating pangulo. Kayo talagang mga DDS, no? Ulitin ko po, mga bossing, yung yung search warrant, eh, 100% po. Pero yung arestado, kung ikinulong, eh, mukhang ito po ay mukhang sablay. Pero kung arestado man siya o hindi, kung nasa oblo man siya, eh, siguro po, karapat-dapat yun. Ano? Karapat-dapat po yun. Bakit to? Kasi ang kawawa dito, mga bossing, yung mga kababayan natin. 'Di ba Kilabot Gaming? Paano bayaran ng mga komunistang partido? Yung mga kababayan natin kawawa ho diyan, mga boss. Bakit 'to? Pinifeed nila nung mga maling impormasyon. Nagmumukhang tanga yung mga kababayan natin dahil po sa mga pagpapakalat ng mga fake news na 'yan. Anyway, iwanan na natin 'yan. Kung nasa oblo man siya o nasa labas, eh pihado po, stress yang tao na 'yan ngayon, no? Dakuin natin si Inday Sara Duterte, mga bossing. Kasi sabi dito, political strategist Alan Herman. Yan daw po yung pangalan nung nagsabi niyan. Sa mga vlog ko po, mga kababayan, siguro may 2 linggo na po akong nagsasasat dito, nagsasasalita na para po sa akin ang sinasabi ko na yung mga DDS ay natutuwa sa hindi naman dapat nila katuwaan. Ano po? Kasi mga bossing, ang nakikita ko doon sa mga DDS, para pong may piyesta. No? Para pong may piyesta dahil daw po nauudlot or inuudlot ng Senado